Ingon nila, gidakop si Digong. Kay dunay sala sa katawan. But I will tell you the true story. Istoryahan tamo sa tinuod nga istorya nga nung gidakop si Digong o gilabay dito sa The Hague, Netherlands. Let me start with the story of the Unity Team. 2022, nidagan si Bongbong Marcos, partner niya, si Sara Duterte. And they campaigned on the platform of uniting the country under a unity ticket. Apan wala pa mag-init ang ilang lubot sa ilang pwesto, doon na usa ka tawo na nagsugod maniobra para siguruhon nga siya ang sunod nga maging leader sa atong nasod. This man is no other than Speaker Martin Romualdez. So ito po mga kababayan, si dating DE Secretary, no? Manny Piñol, na talabong tapang po nagsalita doon at siniwalat niya ang dahilan kung bakit ipinaaresto itong si PRRD, mga kababayan, at binitbit papunta ng The Hague, Netherlands. So sabi niya ay mayroon daw isang tao na nagsimula ng magmaniobra, hindi pa nga daw uminit yung puwet nila sa pag-upo ay kumilos na, at ito nga po ay diretsahang pinangalanan po ni Secretary Manny Piñol na si Speaker Martin Romualdez. So panoorin po natin mga kababayan ang buong speech po ni Secretary Manny Piñol. Nagsugod sila sa kitawag nga People's Initiative. Nagpapirma sila, hatag kwarta pirma, because they wanted to amend the Philippine Constitution. Balhinon ang presidential form of government ngadto sa parliamentary. Purpose, pagpabilin nga presidente si Bongbong Marcos, mahimong prime minister si Martin Romualdez. So nagsimula daw po ito mga kababayan noong People's Initiative, no? Na controversial nga po yun kasi nagpapirma po sila doon sa PI, yung People's Initiative, at hindi naman po nagtagumpay mga kababayan dahil pati ang Senado ay kinontra, no, yung PI or yung People's Initiative, na ang objective po nun mga kababayan ay baguhin po yung salayang batas ng Pilipinas at manatiling presidente mga kababayan si Bongbong Marcos, at gagawin naman pong Prime Minister itong si Speaker Martin Romualdez, sabi ni Secretary Manny Piñol. Apan wala kadto magmalampuson. Busa ang gihimo nila, nagmugna sila og mga programa nga kuno para sa mga pobre. Ayuda, AX, MAX, Tupad, AKAP. Ang ilang intensyon kuno tabangan ang mga pobre. Isa kina kadakong bakak. Because as you all know it, ginapili lang ang hatagan sa ayuda. So unfortunately mga kababayan, yung ginawa nilang PI or yung People's Initiative ay hindi po nagtagumpay. Pero gumawa daw po sila ng ibang paraan, no? Sa pamamagitan nitong pamimigay nila ng mga ayuda, itong AX, itong AKAP, itong Tupad, at kung ano-ano pa. At sabi ni Secretary Piñol ay isang malaking kasinungalingan dahil hindi naman po lahat ang nabigyan, dahil pinipili lang naman po mga kababayan daw yung mga nabibigyan ng mga ayuda nila. Kung dili ka supporter, snowflake ang imong pangalan. What is the purpose of the ayuda program? To influence the local voters so that this coming election 2025, ang ilang mga lokal nga kandidato mudaog para sa 2028, preparado sila sa pagdagan ni Martin Romualdez bilang presidente sa Pilipinas. So sabi nga ni Secretary Piñol mga kababayan, kung hindi ka daw po kaalyado ay Snoopy ang inyong pangalan. At ano daw po ang purpose nitong ayuda program po nila, dahil daw po mga kababayan ay para impluwensyahan yung mga local voters na suportahan yung mga local candidates po nila para sa pagprepara, no, or in preparation para sa 2028 na pagtakbo ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan bilang presidente ng Pilipinas. This is the real story. Digong is just a victim. Ihimo lamang siyang biktima niining dakong plano nila nga magpabilin sa pwesto. But we will not be fooled. God will make a way. God will make a way. So yan daw po mga kababayan ang katotohanan. Si Pangulong Duterte ay isang biktima sa kanilang plano mga kababayan. Malaking plano para sa 2028 nga, no, sa pagtakbo ni Martin Romualdez daw sa pagka-presidente ng Pilipinas. I did not plan to run for governor. Kaya balo mo nini, nakadeklara na ako dili ko mudagan. Wala ko'y interest mudagan pagka-gobernador.
magpahulay nako. Human ako, naging Secretary of Agriculture nako, naging first and only Filipino elected chairperson sa United Nations Food and Agriculture Organization. I've reached the heights. Pero ni adtong October 8, last hour of the last day, somebody told me, go to the COMELEC, file your certificate of candidacy, as if that being knew that this would happen today. Ang akong pagdagan, balik lantaw, nagatuwa ko, pagbuot sa Ginoo. Kubaya wala. Kay kung wala kong mudagan, sigurado nga nagalingkod karon sa atong Kapitolyo, magpabilin sa ilang pwesto o sa 2028, birahon nila ang North Cotabato nga musuporta kay Martin Romualdez. Why? Why? Because ang asawa ni Martin Romualdez, pag umangkon sa bana ni Lala Talinio Mendoza. That is the truth. They cannot deny that. So ito palang dahilan mga kababayan bakit po tumakbo si Secretary Piñol bilang gobernador ng North Cotabato, kasi itong incumbent governor ngayon sa kanila sa North Cotabato, itong si Governor Lala Talinio Mendoza, ay yung kanyang asawa ay pamangkin itong asawa ni Martin Romualdez na si Congresswoman Yeda Romualdez mga kababayan. At gustong hatakin or para mahatak mga kababayan, no, na itong mga tao sa North Cotabato ay sumuporta doon sa kandidatura o sa pagtakbo ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. So ayun yun na sanang tumakbo mga kababayan, dahil sabi niya ay papahinga na sana siya kasi galing naman na siya doon. Dating governor na rin to dati mga kababayan, no, sa North Cotabato. Pero yun nga yung plano nila na para daw i-prepare, no, yung North Cotabato para sa pagtakbo nga daw po ni Martin Romualdez sa 2028. Kaya yun yung paraan na naisip niya, tatakbo na lang siya bilang governor, no, ng North Cotabato. Mao gani nga gusto na ko masabtan ninyo kini, because ang gipanghimo nilang mga programa, ang agenda nga gihimo nila, dunay kalabtanan sa ilang paningkamot ang magpabilin sa pwesto. But we will not allow them to succeed. Dili ta mutugot nga magpabilin sila sa pwesto kay mahurot ang kwarta sa atong gobyerno. Ang atong utang karon 16.6 trillion pesos. Unsaon nato pagbayad na? Ang pondo sa PhilHealth gikuha na, ang Bulawan gipamaligya, PDIC, ang tanang mga pondo nga available gipangbutang sa mga proyekto nga makakomisyon sila because they are preparing for 2028. But if we win in 2025 in North Cotabato, we will deliver North Cotabato for Sara Duterte. So ayaw mga kababayan ni Secretary Manny Piñol na mag-prosper sila sa kanilang mga balak, no, at ayaw niyang manatili sila sa pwesto kasi yung pondo ng gobyerno mga kababayan ay nauubos na at ang utang ng Pilipinas ay 16.6 trillion na at hindi daw po alam kung paano nabayaran itong mga utang na ito mga kababayan, pati yung mga pera ng PhilHealth, ng PDIC at pati itong pagbenta ng gold reserves, yun yung mga pondo ay kinukuha nila at inilipat doon sa mga projects mga kababayan na kung saan makakuha daw po sila ng komisyon in preparation para sa 2028 na eleksyon mga kababayan. At sabi pa nga niya, kung manalo siya bilang gobernador mga kababayan ng North Cotabato, ay ihanda niya ito mga kababayan, itong North Cotabato para po sa pagsuporta sa kandidatura ni VP Sara Duterte sa 2028. Dili na ko magpadugay. I hope you understood my message. Dili na ko magpadugay kay magkita para gihapon ta. Dunay usa ka importante nga tawo nga mas gusto na ako madunggan ninyo, anak sa atong presidente. And so, with this message, I would like to call on the people of North Cotabato, dili ta magpadala sa ayuda, dili ta magpadala sa kwarta. Kung hatagan mo kwarta, ibutang sa bulsa. Kung hatagan mo bukas, dala sa kusina. Pero pag abot sa Mayo 12, sunda ang dikta sa gugma. Manny Piñol for Governor. Daghang salamat, mayong gabi. So yun po mga kababayan, no, ang speech po ni gubernatorial candidate at dating Department of Agriculture Secretary Manny Piñol na buong tapang po niyang isiniwalat doon sa kanyang speech mga kababayan, itong mga plano nila para sa 2028. Yan, at sabi niya huwag daw magpadala yung mga taga North Cotabato sa mga ayuda, mga pamimigay ng pera. Kung magbigay daw ng ayuda or ng pera, ibigay or ilagay daw sa bulsa. At kung sino yung nasa puso, yun daw po yung iboto nila mga kababayan. So ano pong opinion yung mga kababayan dito po sa nangyaring
proclamation rally po no ng team ni gubernatorial candidate Manny Piñol. Siya po yung tatakbong governor no muli doon sa North Cotabato. Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.